And yung final conclusion for you, Aquarius. Wow. Yeah, so this is money, mga kapiksi, and sabi ko nga, no, eto, helping hands, guys, no. So may mga tutulong sa'yo, helping hands, guys. Kumbaga parang hindi mo na kakarguhin lahat. Especially sa mga, ito magandang mensahe ito, especially sa mga breadwinners. Kasi parang mararamdaman mo na tinutulungan ka na ng mga mahal mo sa buhay, hindi ka na nag-iisa, kaya meron ka ng katuwang. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito ay isang timeless reading, mga kapixie, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So ito ay isang timeless reading, guys, no. Unahin natin tong deck na to. Ito yung mga angel messages at saka love messages para sa inyo, mga kapixie. So bunot lang tayo ng tig-isa, guys. Alright. So, ito guys, mga kapiksi, ibig sabihin nito, another day, another sacrifice, or panibagong araw, mga kapiksi, and there may be some kind of wounds or pain na pwede kayong ma-experience, guys, no? Kumbaga parang panibagong hamon ng buhay, guys. And hindi naman naiiwasan yung mga hamon na yun, mga kapiksi, no? Lahat naman tayo nakaka-experience ng ganyan. Iba-iba lang tayo ng degree, no? Yung sa iba mas malala, minsan yung iba magaan lang, pero ganun pa rin, challenge pa rin, mga kapiksi. But those challenges, guys, no, they are meant to teach you lessons, and parang pinalalakas din kayo niyan, mga kapiksi. So, wag na kayong magtampo, or wag na kayong kumbaga panghinaan ng loob if feeling nyo nakaka-experience kayo ng mga challenges or pagsubok, kasi hindi lang naman kayo yung nag-iisang nakaka-experience nyan sa buhay, guys. Lahat naman tayo ay dumadaan dyan, mga kapiksi. Okay? So, yan yung first message para sa inyo. Ito naman ay sa love, guys. Ito naman ay love advice, no? Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. So, sa relationship naman, guys, hindi naman talaga natin makakontrol yung ating mga partner or specific person, and hindi rin naman natin makakontrol kung anong pwedeng mangyari sa relationship natin, guys. Ang makakontrol nyo lang is yung perception nyo, how you perceive your person, how you perceive your relationship, and how you perceive yourself in the relationship, guys, no? So, dapat yung mga perception nyo na yun pagdating sa relationship palagi maganda, para maganda rin yung ma-experience nyo sa relationship, guys, no? Huwag kayong mag-iisip ng hindi maganda sa mga person nyo sa relationship nyo, kasi the moment na nag-isip kayo ng hindi maganda, sinisira nyo lang din yung relationship nyo, guys. Okay? Alright. So, yeah. Yan ang inyong mga angel message at saka love life, guys. So, shuffle natin to, guys. Habang sinashuffle ko to, ito yung tarot dice natin. Yan. So, habang sinashuffle ko to, panoorin mo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video cards. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, ito yung, at meron tayong money shaker jars, at saka ito mga bracelet guys. Ito yung WhatsApp number natin, i-chat nyo lang ako dyan, ilalagay ko rin sa comment, at saka sa description. So, Aquarius, tingnan natin yung main energy nyo. Mga kapiksi, anong main energy nyo ngayon? Ito'y self-love guys, no? Ito'y pag-focus sa sarili mga kapiksi. So, parang yung iba sa inyo, ibig sabihin parang mas bumabawi kayo sa sarili nyo, mas nagfo-focus kayo sa sarili nyo right now, kung ano man yung pwede nyong gawin para mas mapabuti yung inyong pamumuhay or yung inyong kalagayan or yung inyong sitwasyon, pero ang focus ng attention nyo or energy nyo is more on yourself guys. Alright, and ito naman yung sa environment mga kapiksi. Sa environment mo guys, maraming tao or may mga tao na willing na tumulong sa inyo, parang helping hands ito guys, no? Helping hands, ibig sabihin kung kailangan mo ng tulong, maaaring may mag-alok sa'yo ng tulong. So, mga helping hands ito sa iyong environment, mga kapiksi. And tingnan naman natin yung past energy nyo, yung energy nyo sa inyong recent past guys, no? So, in your recent past, mga kapiksi, ito yung healing guys, no? Nag-focus kayo sa healing nyo mga kapiksi, probably yun din yung reason kung bakit right now mas pinapahalagahan nyo na yung sarili nyo. You've been through a lot, ibig sabihin kasi syempre hindi naman kayo mag-heal kung hindi kayo sugatan, di ba? So you've been through a lot, nag-focus kayo sa healing, and right now you're still focusing on yourself. Parang mas inaalagaan mo na yung sarili mo ngayon kasi ayaw mo nang masaktan ulit, ayaw mo nang maranasan yung same amount of pain or same amount of paghihirap na na-experience mo dati. And yung support naman, guys, heto may mga nakakausap naman kayo sa paligid nyo, mga kapiksi, no? Kumbaga tawag dito, nagfo-focus kayo sa sarili nyo, but you are still connected with other people, mga colleagues mo, kasamahan mo sa trabaho, nakakausap mo, mga family mo, ganyan. So if ever man na kailangan yun ng kausap, may mga nakakausap kayo. At saka yung iba sa inyo guys, parang you are joining mga communities, no? Sumasali kayo sa mga communities, ganyan, na parang same interest mo, mga kapiksi. You find joy kahit na stranger sila, kahit na hindi mo sila kilala personal, pero you are connecting with them kasi parehas kayo ng interests in life. And sa present nyo mga kapiksi, ito medyo kayo, no? Parang may reservations. Yes, nagko-connect kayo with other people, pero meron pa ring boundaries. And tama naman yun guys, no? Dapat talaga nagsaset tayo ng limitation or boundaries para hindi kayo naaabuso din ng ibang tao. So ito guys, I'm sensing na parang medyo limited talaga yung iyong pakikisalamuha sa ibang tao. Probably dahil yan sa trauma, no? Or kung meron kayong mga past experience na hindi maganda, kaya parang medyo yes, nagko-connect kayo, but at the same time may distansya pa rin. Tingnan naman natin yung energy surrounding your desires. Oops. Ito yung mga brand new beginning, mga kapiksi, willing kayo na magsimula ulit, willing kayo na mag-start from scratch, but this time mag-start from scratch, but this time focusing more on what you want. Okay? Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, babawi kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. So parang binibigay mo na tong or sinasamantala mo na tong pagkakataon na to para may focus yung gusto mo, no? Ganun. Naintindihan nyo ba? So, tingnan naman natin yung mga pagbabago na pwedeng maganap sa inyo guys. Ito guys, these are very toxic
parang inaalis nyo yung mga toxicities sa paligid nyo, mga kapiksi. So, or you're staying away from toxic people, toxic na situation, toxic na mga bagay. Marunong na kayong tumalikod, hindi na kayo masyadong pumapatol, kumbaga. And nagkakaroon yan ng apekto sa inyong mental health, no? Kasi syempre, kumbaga parang mas nagiging ma-okay kayo kapag hindi nyo pinapansin yung mga toxic na yun. Syempre guys, no, sino ba naman may gustong pansinin yung toxic, no? Dead man lang sa kanila. Hello? Dapat inaalagaan nyo guys yung energy nyo, okay? And ito naman yung inyong attitude or feelings right now. Ito guys, you love yourself more and more every day, no? Parang mas na-appreciate mo yung sarili mo, mas nakikilala mo na yung sarili mo, hindi mo na tinitake for granted yung sarili mo. So maganda yan guys, kasi natututo na kayo na i-value yung sarili nyo. And you get to enjoy yourself as well guys, okay? Alright, so this is more about self-love talaga. This is more about on focusing on your self, Aquarius. So napakaganda guys, kasi diba yung iba sa atin puro na lang work, puro na lang trabaho, pera, love, diba? So it's about time na mag-focus naman kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? So, tingnan naman natin mga turn of events ito guys, no? This is the universe giving you another chance, no? Sabi ko nga, chance na bumawi sa sarili nyo. Chance na kumbaga, kakapanood ko lang nung ano guys, yung It Takes a Man and a Woman. Part 2 yun ng A Very Special Love. Yung kay Laida Magtalas. At saka kay Miggy Montenegro. Hindi ko alam kung kilala nyo. Si Sarah Geronimo at saka si John Lloyd Cruz. Yung version 2.0 no, ni Sarah Geronimo. Version 2.0 ni Laida Magtalas. So, parang binibigyan kayo ng chance ni universe para ayusin nyo yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay? And just focus on yourself. Focus on what you want, what you really want. Okay? Right. Tingnan naman natin yung energy na nakaka-apekto sa inyo or nakaka-apekto sa ibang tao, mga kapiksi. So, this is about having balance, guys, no? Balance din sa buhay. So, syempre, kailangan pa rin natin gawin yung mga responsibilities natin sa buhay, especially pagka may mga taong umaasa sa atin, no? Kung kayo ay mga breadwinner. But, at the same time, huwag nyo pa rin kakalimutan yung sarili nyo. So, it's about balance, guys, no? So, kailangan palaging balance, mga kapiksi. And, tingnan naman natin yung energy from your guides or guidance, mga kapiksi. So, ito, guys, your spirit guides are always there helping you to heal, helping you with your broken heart, with your wounds, no? Kung may mga wounds kayo, may mga sugat kayo, kasi I'm sensing yung iba sa inyo talaga, diba? Kaya nga sabi natin, nag-heal kayo and hindi naman kayo mag-heal kung wala kayong mga sugat, mga kapiksi. So your spirit guides are always there to help you heal your wounds. Hindi kayo papabayaan ng mga spirit guides nyo sa mga panahon na down kayo, sa mga panahon na umiiyak kayo or you're in so much pain. Your spirit guides are always there for you, mga kapiksi. Alright? And tingnan naman natin yung energy in the future, Aquarius. So, in the future, again, no, this is all about balance, mga kapiksi. Kailangan kumilos, but at the same time, kailangan din magpahinga. At saka ito guys, parang I'm sensing na ang mensahe also for you is to be in charge of your destiny, no? Sa'yo nakasalalay yung destiny mo. Depende sa kung ano yung magiging desisyon mo, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Alright? Palagi naman ganun talaga, guys. Alright? And yung final conclusion for you,
Aquarius. Wow. Yeah, so this is money, mga kapigsi, and sabi ko nga, no, eto, helping hands, guys, no. So, may mga tutulong sa'yo, helping hands, guys. Kumbaga, parang hindi mo na kakarguhin lahat. Especially sa mga, eto magandang mensahe ito, especially sa mga breadwinners. Kasi parang mararamdaman mo na tinutulungan ka na ng mga mahal mo sa buhay, hindi ka na nag-iisa, kaya meron ka ng katuwang, and kaya gumagaan na yung pasanin mo, and kaya naaalagaan mo na rin yung sarili mo. Hindi siguro katulad dati na lahat sa'yo, lahat ikaw, pero ngayon parang may tumutulong na sa'yo, hindi ka nag-iisa. Alright? Okay, so maswerte kayo, Aquarius. So, i-main nyo na lahat ng mga magaganda dito sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo sa story na to, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories na paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video na to, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.